Ikaw ba ay sinisipon? Panoorin mo ang video na ito hanggang sa huli. Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Pero disclaimer lang po, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng mga iba't ibang sakit nyo sa mata dahil mahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkos ito para mas maintindihan nyo yung mga iba't ibang sakit nyo sa mata na na-diagnose na po sa inyo. Ang pagpapacheck up sa inyong mga ophthalmologist ay ine-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin kung maaari bang mag-cause ng problema sa mata ang sipon. Tara, let's discuss. Alam mo ba na ang simpleng sipon ay pwedeng mauwi sa malalang problema pati na rin sa mata? Hindi ito para takutin ka, pero importanteng maintindihan na ang sipon ay hindi lamang sa baradong ilong or sa ubo. May mga sitwasyon na pwedeng magkaroon ng komplikasyon ang sipon at mag-lead sa pagkalabo ng paningin. Unang-una sa lahat, linawin muna natin na yung common na sipon or yung viral upper respiratory tract infection ay self-limiting. Ibig sabihin, kusa itong nawawala or gumagaling pagkalipas ng ilang araw o linggo. At hindi ito direktang pwedeng mag-cause ng pagkabulag or paglabo ng paningin. Pero merong mga komplikasyon na pwedeng mangyari na pwedeng makaapekto sa paningin lalo na kung hindi maagapan. So pag-usapan natin yung anatomy ng ating muka. Ang ilong, ang mga sinuses at ang ating mga mata ay magkakalapit lamang. Sa gilid ng ating mga ilong ay merong mga paranasal sinuses or mga air-filled na spaces sa ating mga bungo. At katabi mismo ng mga sinuses na ito ay yung ating eye socket or orbit. Ibig sabihin, kung may matinding infection sa ating mga sinuses, ay pwede itong kumalat papunta sa paligid ng ating mga mata. Kung ang sipon ay may kasamang sinusitis, lalo na kung ito ay bacterial infection, ay pwede itong mag-cause sa mata ng tinatawag na orbital cellulitis. Ito ay ang infection sa loob ng eye socket natin. Hindi ito simpleng namamaga lamang yung ating mga talukap. Ito ay isang emergency at kailangan maidala kagad sa isang ophthalmologist. So ano nga ba yung mga simptomas na pwedeng maramdaman sa orbital cellulitis? Pwedeng namamaga ang buong mata, masakit kapag ginagalaw yung mata, pwedeng magkaroon ng lagnat, at minsan pwedeng nakausli or lumalabas yung mismong eyeball. At syempre, pwede ring lumabo or bumaba yung paningin. At kapag hindi nagamot, ay pwede nitong maipit ang optic nerve na magkukos ng damage dito at doon na magkakaroon ng seryosong komplikasyon. So, pwede bang mabulag dito? Oo, kung hindi ito maagapan. Pero tandaan na hindi ito common or madalas mangyari pero posible. Kadalasan, kailangan muna ng severe na sinus infection bago ito mangyari. May isa pang senaryo na kapag ang bata ay may sipon ay pwedeng mamaga din ang kanyang mga talukap. Ang tawag naman dito ay preseptal cellulitis. Kumpara sa orbital cellulitis na ang namamaga ay yung orbit or yung mismong eye socket, sa preseptal cellulitis ang namamaga lamang ay sa labas ng socket or sa may talukap. Mas mild ito kumpara sa orbital cellulitis pero kailangan pa rin itong gamutin ng antibiotic para hindi na lumala at maging orbital cellulitis mismo. May isa pang delikadong komplikasyon na pwedeng mangyari dahil sa sipon. Ito yung tinatawag na cavernous sinus thrombosis. Ito ay blood clot or obstruction sa isang malaking ugat sa ating mga bungo na malapit sa mata. Ang ugat na ito ay tinatawag na cavernous sinus. Ito ay parang drainage system ng dugo ng ating mga mata, ilong, mukha, pati parte ng ating utak papunta sa ating mga puso. At pag nagkaroon ng infection sa mukha, sa mata, kahit sa ipin, ay pwede itong mapunta sa cavernous sinus. Kapag nangyari ito ay pwedeng mamuo yung dugo at mabara yung pagdaloy ng dugo sa parte na yun.
Delikado ito dahil kapag nabarahan ang pagdaloy ng dugo ay pwedeng tumaas ang pressure sa utak pati na rin sa mata. Dahil dito ay pwedeng magkaroon ng pamamaga sa utak, stroke, or damage sa nerves na nagkokontrol ng muscles ng ating mga mata. Ang cavernous sinus din ay napapalibutan ng mga importanteng nerves at ugat sa paligid ng mata. Kaya kapag may thrombosis dito ay pwedeng mag-lead sa matinding sakit ng ulo, pamamaga ng mata, pagdoble ng paningin, hirap na igalaw ang mga mata, kahit yung pagbaba ng talukap ng mata at paglabo ng paningin. Bukod pa doon, dahil kadalasan impeksyon ang dahilan, ay pwedeng kumalat ang impeksyon sa ating mga utak at sa ating mga dugo na pwedeng mag-cause ng meningitis at sepsis, na parehong pwedeng makamatay kung hindi kagad magamot. Kaya ito ay tinuturing na medical emergency. Kailangan kagad ng hospital admission at malalakas na antibiotic para maiwasan ang pagkalat ng impeksyon at maiwasan ang permanent damage sa utak at mata. Dahil kapag naagapan ito ay may tsansa na gumaling ang pasyente. Pero kapag na-delay ay pwede itong mag-lead sa permanent na blindness, stroke at pagkamatay. Ang simpleng sipon din ay pwedeng mag-cause ng pamumula ng mata. Maraming viral infection na nagkukos ng pagsipon na may kasamang pamumula ng mata, conjunctivitis o sore eyes. Ito ay karaniwang viral at kusa namang gumagaling. At hindi ito nakakabulag sa karamihan ng kaso. Pero kung may matinding discharge or pagmumuta, sobrang sakit ng mata, at lumalabo ang paningin ay dapat ipatingin pa rin ito sa isang ophthalmologist. May mga pasyenteng nagtatanong, Dok, bakit tuwing may sipon ako, sumasakit din ang mata ko? Dahil naman ito sa sinus pressure. Dahil kapag barado ang sinus ay tumataas ang pressure sa paligid ng mata. Kaya minsan ay nakakaramdam tayo ng parang mabigat ang mata at masakit ito. Pero hindi ibig sabihin na may damage na ito sa ating mga mata. Ito ay pressure sensation lang na nararamdaman dahil sa taas ng pressure sa ating mga sinus. So, kailan ba tayo dapat mag-alala? Kapag ang sipon ay may kasama ng namamagang mata, masakit ito igalaw, paglabo ng paningin, lagnat, pagdoble ng paningin at matinding pagsakit ng ulo, ay huwag nang magdalawang isip at magpatingin na kagad sa doktor sa mata. Pero kung ang simptomas ay baradong ilong, bahagya lamang ang pagsakit ng mata, pamumula ng mata, hindi naman lumabo yung paningin, ay kadalasan viral infection at self-limiting lamang ito. Isa pang anggulo na kailangan natin maintindihan ay yung pagbaba ng ating mga immune system. Dahil kapag mababa ang immune system ay mababa rin ang resistensya natin at malaki ang tsansa na magkaroon ito ng komplikasyon. Kaya importante ang pahinga, hydration at tamang gamutan. Hindi rin totoo na kapag meron kang sipon at may pumutok na ugat doon sa balat ng iyong mga mata, sa puting parte nito ay mabubulag ka na. Ito yung tinatawag na subconjunctival hemorrhage, na kadalasan dahil sa matinding pag-ubo or pagbabahing ng napakalakas. Dahil dito ay pwedeng pumutok yung mga maliliit na ugat dun sa balat sa puting parte ng ating mga mata. Mukha itong nakakatakot dahil sa pamumula nito, pero kadalasan ito ay harmless at kusa ring nawawala. So ang bottom line, pwede nga bang mabulag sa sipon? Direkta ay hindi. Pero ang sipon ay pwedeng mag-cause ng severe infection na pwedeng mag-cause ng malalang komplikasyon sa mata at mag-lead sa pagkabulag. Hindi ito para takutin ka, pero para maging aware ka din na ang simpleng sipon kapag binaliwala, lalo na kapag nag-cause na ng matitinding komplikasyon sa mata, ay pwede itong makasama at magkaproblema. Kaya kung meron kang sipon at meron ka ng nararamdaman ng mga kakaibang simptomas sa iyong mga mata, ay magpa-check up ka na kagad. Ang impeksyon sa ating mga sinuses ay pwedeng kumalat papunta sa mata, pero ang magandang balita, kapag ito ay naagapan, ay pwede itong mapagaling. At pwedeng maiwasan yung mga permanent na damage na pwedeng maidulot nito.
Kaya kung may anak ka na may sipon at magang-maga na ang mga mata, ay huwag iisiping simpleng problema lamang ito at dapat ito mapakonsulta kagad. Hindi lahat ng sipon ay delikado, pero hindi rin lahat ay dapat baliwalain. Ang kaalaman ang pinakamabisang proteksyon. Kaya kung meron kang kilala na may sipon at namamaga ang mata, ay i-share mo sa kanya ang video na ito. Dahil minsan, ang simpleng sipon, kapag pinabayaan, ay pwedeng magkaroon ng problema. And that's it for today's video. Ngayon, alam mo na ang koneksyon ng sipon sa ating mga mata. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions kayong topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video.